Ate! Okay. Gawa nila. Mga kaibigan, ito dito po sa Recto again. May bago na namang bandal. Dahil may rally nga kahapon, ito na naman ang makikita mo rito. Kakapintura lang, nilagyan na naman ng vandalism. Yorme Isko, Dorme, Vice Chi. Ewan ko na lang kung anong kaya, ano pwedeng gawin sa kanila. Grabe. Ayan o, bagong pintura lang yan, kahabaan na to. Punong-puno na naman o. Yung puti na yan, tinakpan na nga yung unang vandal. Ngayon, eto na naman. Dahil nga kahapon, nagkaroon na naman ng rally ho rito, yung mga kabataan kahapon. Eto ang bubungad. Ewan ko lang kung napansin nyo to, pero eto na po. So, dahil ngayon meron pong event si Yorme na nangyayari po doon sa District 2 ng Agapay. Nung umalis na ako doon, ito ang nadaanan ko. Eto. Yan o. Grabe kayo. Hindi na kayo nahiya. Nakakainit kayo ng ulo. Totoo lang, honestly. Ayan o, pwede naman mag-rally na maayos pero kailangan bang may ganyan? O, diba? Ayan o. Sus Maria. Alright mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. This is Channel Reds po. Ayan. Update lang po natin ang nangyayari po rito sa may kahabaan po ng kanto po ng Nicanor Street to Recto Avenue. Going po ng Mendiola. So last time mga kaibigan, nung araw po ng Sabado, meron pong event na nangyari si Yorme Isko doon sa District 2. Ito po yung Kaagapay project. At nadaanan natin rito sa may area na to ang lugar ng Recto at nakita ko na meron na namang mga vandals. So i-vlog ko yan live, naka-live po tayo sa Facebook noon. Pero mamaya ilalagay ko po sa YouTube yung dagdag na yung before na vlog nung Sunday. Nung Sunday kasi tuloy-tuloy yung event ni Yorme. Tuloy-tuloy po yung pag-ikot ni Yorme. So napadaan tayo dito. So na-vlog ko po to and then nadaanan ko nga po yung mga vandals na bago. So ngayon mga kaibigan, nakakasama ng loob dahil nga yun ay pera po ng taong bayan, pera ng gobyerno na ginagastos dito. Dapat mapunta pa sa ibang bagay, may tulong sa ibang bagay, pero nangyayari sa ating mga kababayan po nagrarally, ewan ko lang, kasama ba sa permit nyo ang magbandal o manira ng property ng isang lungsod o kahit isang lungsod sa buong Pilipinas? Kasama ba yan sa pinaglalaban ang pagbabandal? So actually hindi ko kayo kalaban, hindi ko kayo inaaway. Sinusuportahan ko kayo kung ano po yung pinaglalaban. At nakikita ko naman na yun po inyong opinion. Wala namang problema dun sa opinion ninyo. Inyo yun eh. Pero ang atin lang, huwag tayong maglagay ng mga vandal. Katulad yun yan, napinturahan na ng putihan pero may naiwan pa rin na nakalagay nung pintura nung ginawa ng vandalism dito. So mga kaibigan, nakakasama lang ng loob minsan no na bakit ganon ang nangyayari. So dapat hindi naman dapat may ganon. So sa ngayon wala na po na mabilis ang kilos, sobrang bilis ng kilos ng ating mahal na Yorme at nalinis po yung area na ito. Ayan, sa nakita nyo wala na kayong makakita mga vandals, pero doon po sa kabilang side noon, tawid po kayo na papunta ng Isitan, may makakita ka pa rin dito sa mga private buildings, private property na may mga ganun nakasulat-sulat po sa mga gilid-gilid na yan. Pero ito, wala na, malinis na. Siguro napinturahan na saka na tawag ito, nalinis na rin ng ating lungsod. Kasi kahapon may nakita ako dito nagpipintura, nadaanan ko lang din, hindi ko lang na-vlog din. Pero thank you. I think salamat din kay Harvey dahil si Harvey Giray po isa sa mga nagproseso po sa mga ganitong sistema. For example, ito po, kabaan itong Recto last time, sila po nagpintura nito, yung Boysen. So thank you again sa nagpapintura, sa nagpipintura, DPS, naglinis, lahat po ng empleyado ng gobyerno tutulungan po nag-aayos dito sa Recto. Pero again, dagdag update ko lang din sa location na ito, dito po sa may kahabaan pa rin ng Recto. Pag dumaan ka rito ng gabi, medyo may madilim po sa part na to. Baka siguro sa sunod na project ni Yorme baka malagyan na ng ilaw to. Actually meron naman mga poste po dito ng LED, pero di ko sure kung gumagana. Actually iba wala na, nawala na.
So siguro baka isa sa mga project ni Yorme to sunod kasi napailawan nga yung kahabaan nga ng Osmeña, Quirino, napailawan nga. Ito pa kaya na maliit lang to. So galing ka lang dun sa may Ligarda hanggang dito, hindi lang ganito lang kahaba to, saklit lang to kung tutusin kung lalagyan to mga LED lights. So ayun mga kaibigan, patuloy po tayo nag-update, patuloy tayo nag-iikot sa mga lugar-lugar dito po sa lungsod ng Maynila na hindi po natin nakita agad-agad kasi nga hindi naman ito nabablog ng iba din, at tayo ay pinapuntahan natin itong area na to para makita ninyo ang sitwasyon. So ayan, ililink up ko po yung video before nung nangyari nung Sunday bago po ito napinturahan muli. So sobrang bilis kilos po ng ating mahal na Yorme. Grabe, ito na, napinturahan na, maganda na tingnan at maaliwalas na. So ayan, yung mga sitwasyon po nangyayari sa kalsada. Muntik nang bundol ni kuya yung babae. Ito po si pedestrian lane. So minsan yung mga jeep dyan na po pumapara dyan sa mismo sa gitna ng pedestrian lane. Syempre yung mga iba, yung mga motorista, nagbabike, nagmamotor, minsan hindi napapansin agad, kaya nagkakaroon minsan ng ganong sitwasyon. So mag-ingat lang talaga tayo, especially po dito sa kabaan ng rekto kasi mga sakyan ho rito, medyo mabilis po yung mga takbo ng mga sakyan dito. So anyway mga kaibigan, sa nakita nyo, ayan, nandiyan po yung kasama natin from MTPB, sinisita po yung motorista, which is pinagbabawal ho talaga yan, magpas dyan sa linya ng puti na yan, at talagang bawal ho na ayun, pinabanti na nga lang, pinagbigyan. At totoo lang, bawal ho talaga yun kasi dapat dyan ka lang sa before ng pedestrian lane bago ka po tumawid sa kabilang side. Pero again, Filipino moment, lagi lang kung galing na Pilipino, minsan nag-extend yung law, rules, minsan sinosobrahan pa mga kaibigan. Alam niyo naman, gano'n na talaga, minsan di mo maintindihan kung talagang pinanganak tayo ng gano'n. But anyway, dagdag tayo, dito po, yung kalsada rito, okay naman, wala naman problema. Kaso nga lang bahain dito ng area na to pagdating po ng maulang panahon. So yung mga wiring dito, okay naman. Sa update natin, okay naman. Ayan ang ating mga kasamaan. Ang ganda lang sakyan na, in fairness oh, di ba? Ang cute. Ang cute naman ang jeepney na yun. Jeep na jeep pa, literal. Yun ang dapat. So ayun mga kaibigan, ito po yung Matapang Street. Ito po yung pinuntahan last time na ni Yorme, na pinaplano ni Yorme na isang project na papatayo ng extension ng trial court ata. Oo, trial court. Dito yun sa area na yun. So ito mga kahabaan po ng CM Recto, Matapang Street. Ito naman kahabaan po ng papunta po ng mga University Belt. Ito po, papunta pong Espanya ito. Ayun, so sa mga kababayan natin na tumatambay-tambay rito, ayan, ayun po ang side na yun. Andun po yung Sogo, naalala nyo po yung Sogo na pinasok ng mga rallyista, yung mga makukulit. Diyan po yan. So sa mga taga rito dati, nag-aaral dito dati, kahabaan dito ng FEU, ayan, ito po yung location ngayon, ito po yung sitwasyon dito ngayon. Kahit paano po nawala na po yung mga tindahan rito, naalala nyo, daming tindahan dito dati. Maraming mga nagtitinda ng mga libro, mga peking ID, documents, paggawaan. Dito dati, punong-puno po sa kabaan yan. Pero sa ngayon, nakita nyo, maayos at maliwalas. Ayan, tingnan nyo, wala, diba? Wala kayong makikitang nagtitinda rito. So, ayan, malinis, maayos, maganda. Meron naman pa naka-naka kasi may ginagawang terminal rito sa side na to. So, anyway, ayan, samahan po natin ang ating mga kasamahan from MTPB. Ayan, papakita ko ng sitwasyon sa inyo. So anyway, again, yun po, malinis na po yung kalsada, maayos na po yung bandal dito, wala na po, wala kayong makita. Baka next week, magulat kayo, may rally na naman. Magulat na kayo, meron namang bandal dyan. So update lang natin yung sitwasyon nangyayari dito. Abangan natin kung sino mga pasaway dito po sa lungsod ng Maynila. Tuloy po sa pag-iikot. At anyway, sa mga YouTube subscribers ko po, pasensya po, nakala po ako mag-upload ng videos kasi ang gusto ko po talagang mangyari is gumawa po ng different story. Actually si Yorme kasi nagla-live kasi sa Facebook, so ginagawa ko, ina-upload natin yung Facebook live niya, then gumagawa din tayo sariling uploads na hindi naman natin typical na nakikita na nangyayari, ng behind the scenes kumbaga, dahil nga mahilig nga ako sa behind the scenes, sa likod ng camera. So yun na naiisip ko, hindi yung
sa ngayon kasi si Yorme nasa live naman lagi, nakikita naman yun yung live. So i-upload na lang natin dun sa Facebook, sa YouTube natin para may makita kayo. Kasi pag live kasi nawawala kasi sa Facebook actually pag mga ilang buwan. And then ayun, meron tayong hard copy but I'm trying to do my best kasi yun nga, nagpapatay nga ako ng anak ko. Kasi yung Junakis ko malaki na, yung si Red Scott. Siyempre ka talaga, buhay tatay muna tayo, hindi tayo single ngayon eh. So anyway mga kaibigan, sa 4 more updates natin. Again, magandang hapon po, ayan. So nakikita niyo po ito pala, sa nagtatanong baka hindi niyo po alam ito. Ito po yung linya ng LRT2 from Recto to Antipolo. Dito po kayo pumunta kung gusto kayo pumunta ng Cubao, Antipolo, Marikina, ayan. Pwede kayong sumakay doon sa may Recto. At meron din dyan sa may Ligarda, meron din dyang train station din. So again, magandang hapon po, mag-ingat po tayo. God first po. Ingat po. Ayan lang mga kaibigan, dagdag na natin to. Medyo malungkot ng mga kaibigan, no? Kasi may nakalagay po dito na loading and unloading nga lang. Pero meron po naka-parking dyan na e-trike. Ayan. So bad. Ayun. Nakakalungkot lang mga kaibigan. So anyway mga kaibigan, this is Sean Reds po. Magandang hapon po sa inyo. Ate! Okay.